Dear Mama Colleen, ako po si Dayan. May asawa, meron na ring 2 anak. I am now 37 years old. Housewife lang po ako at hindi rin ako palalabas na misis. Ang libangan ko, Facebook. Marami ako nakikilala sa chat, may mga mas matatanda sa akin, meron namang mas bata, at meron akong isang nakalwilihan na ka-chat palagi. Siya, si Carl. Si Carl po ay 17 years old lamang. Nakakatuwa ang batang to kasi kapag kausap mo siya, tila akala mo mas matanda pa ang pag-iisip kaysa sa akin. Mature na siya sa edad niyang 17. Naging routine niya na ang mga musta. Siya agad ang bumubungad sa akin sa umaga. Siguro mga 2 buwan na kaming magka-chat nang biglang umamin siya na nai-inlove na raw daw siya sa akin. Aminin ko, sa edad kong ito na 37, kinilig naman ako. Hindi ko kasi alam, Mama Colleen, kung kailan ako huling kinilig sa mister ko. At napaisip naman ako na in fairness, may asim pa pala ako. Aminin ko na sa pag-amin po ni Carl, parang may nararamdaman na rin ako para sa kanya. Alam kong mali kasi una, pamilyado na akong tao. Pangalawa, ang layo ng edad naming 2 sa isa't isa. Pero paano nga ba pigilan ang pusong ito na sinasabi nga ni Carl na in love na ako sa'yo? Mama Colleen, binigyan ko nga ng pag-asa itong si Carl. Opo, kami na po. At opo, pumatol ako sa mas bata sa akin. Hindi ko malabanan yung nararamdaman ko at hindi ko rin naman kayang pagtaksilan ang puso kong ito. Tanggap ni Carl na pamilyado na akong tao. Pero sabi niya, kaya niya akong antayin at ipaglaban. Ako naman, bahala na. Basta ang mahalaga, masaya ako. Hanggang sa nagkita na kami ng personal. At hanggang sa napadalas ang pagkikita namin at hanggang may nangyayari na po sa aming 2. Mama Colleen, nagawa akong ipakilala ni Carl sa pamilya niya. Reaksyon nila, syempre hindi masaya. Hanggang sa isang araw, nagulat ako. Bigla na lang nakikipaghiwalay si Carl sa akin. Sabi ko, bakit? Anong nangyari? Matapos ang maraming nangyari sa ating 2, nung hindi lang ako nagustuhan ng pamilya mo, agad-agad ako'y hihiwalayan mo? Oh no! Natatakot daw siya sa kaniyang magulang. Akala ko ba ipaglalaban mo ako? Akala ko ba mahal mo ako? Yan ang mga salitang binitawan ko sa kaniya. Pero hindi na siya kumibo. Masakit? Kasi mahal ko na siya eh. Gusto ko pa sana siyang ilaban. Pero paano kung ako na lang naman ang may gustong lumaban? Samantalang siya, natakot na sa magulang niya. Hindi niya na pala ako kayang panindigan. Oh no! Kaya nasa isip ko noon, kakapit pa ba ako o ipaglalaban ko pa rin siya? Mama Colleen, hanggang isang araw, bigla uling nagparamdam si Carl. Nagmamakaawa na magbalikan na raw kaming 2. Hindi daw pala niya kaya na mawala ako sa piling niya. At tinatanong pa niya ako na kung pwede ba na magsama na kaming 2. Sabi pa niya, lalayas na siya sa kanila. Paninindigan na kita. Kaya lamang ang problema, wala naman akong pera. Kahit siya, walang pera para magsama na kami ng husto. Wala kaming pang-upa ng bahay. Oo, kahit ako na-excite sa idea na magsasama na kaming 2. Gustong-gusto ko na rin sana siyang makasama sa iisang bubong. Malayo sa pamilya niya, malayo sa pamilya ko, para wala nang hahadlang sa relasyon naming 2. Pero Mama Colleen, isa lang naman din ang problema ko sa ngayon. Na pwede ba kaming magsama sa kabila na 17 pa lang siya? Ang iniisip ko, baka makasuhan ako. Oh no! Anong edad ba na pwede ko na talaga siyang makasama? Lagi po kasi siyang nagpupumilit na ituloy ang pagsasama naming 2. Nais niya pa na magpakalayo-layo kaming 2. Wala na raw siyang pakialam sa sasabihin ng pamilya niya dahil ako na ang mahalaga para sa kanya.
at ako na ang nakikita niyang buhay niya. Hindi ko na rin alam kung ano ba ang dapat kong gawin. Mahal na mahal ko si Carl. Pero tama ba ang papasukin kong ito? Mama Colleen, aminado ako na bawal ang aming pag-ibig. Aminado ako na may mali sa nangyayari sa aming dalawa. Mali ang pagmamahal na ito. Oo, gusto ko siya makasama. Pero sadyang hindi talaga pwede. Sinusubukan ko ng idistansya ang sarili ko sa kanya. Sa totoo kasi, Mama Colleen, sabi sa akin ni Carl, hindi na siya masaya sa poder ng kanyang pamilya dahil nararamdaman niya na hindi siya pinapahalagahan ng kanyang mga magulang. Yung tipong nagtatrabaho siya ngayon, buong sweldo niya binibigay sa magulang niya, pero paghihingi siya ng pamasahe, hindi naman daw siya binibigyan. Binubungangaan pa siya to the point na nagre-rebelde tuloy itong si Carl. Kung tutuusin, Mama Colleen, sa akin siya nagbago. Simula nung naging karelasyon ko siya, natigil ang kanyang pagre-rebelde, umayos ang kanyang buhay. Naaawa lang din ako sa kanya kung bakit ganyan na lang siya tratuhin ng pamilya niya. Pero again, gustuhin ko man na sagipin siya na magsama kami. Hindi talaga pwede. Unang-una, ayoko po na mapahamak na rin siya. Lalo na kapag nalaman pa ng asawa ko ang nangyayari sa aming dalawa. Narealize ko rin na masyado pa siyang bata na kapag ka nagsama kami, baka ako naman makulong. And lastly, Mama Colleen, narealize ko na mas mahal ko pa rin ang asawa ko kesa sa kanya. Mama Colleen, muli ako si Dayan. Pilit kong itatama ang mali kahit na masakit. At ito ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Hay nako, real talk! Akala ko, tutuluyan mo nang samahan si Boy kung saan nyo man gusto pumunta Real talk, medyo tumataas na yung kilay ko, mga 10 levels. Pero good job! Labanan natin ang tukso, baby. Tama yan, nalabanan mo yung tukso. Pangalawa, maling-mali. Alam mo naman diba? Hindi na kita kailangan lecturean. Hindi ko na kailangan sabihin pa at isampal sa face mo na mali ang ginawa mo kasi alam mo na may mali naman talaga. Pero alam mo, feeling ko, I have a feeling na kung hindi siguro bata itong si Carl, asyumera lang po ako kung hindi siguro bata itong si Carl, kung hindi minor de edad, siguro sinamahan mo na. Kung may kaya itong si Carl, kaya kanyang ibahay, kaya kanyang itira sa isang apartment, feeling ko iniwan mo na yung asawa mo. Nagkataon lang na nung tinimbang mo ang mga bagay-bagay, number 1, minor de edad, pwede kang makulong. Number 2, wala pang pera si Boy. Alam nga namang ikaw yung magbigay ng pera, kahit ikaw wala kang pera, nakadepende ka rin sa mister mo. So kahit sa ang anggulo tingnan, diba? O practical lang, hindi practical na sumama pa sa kanya. Nakakaloka ka naman, Mami. Mami, papaluin kita dyan. Tuwad! Papaluin lang kita ng sinturon, charing. Charing lang. Diba? Asyumero lang ako, na feeling ko kung opposite si Carl, kumbaga, baka pwedeng pag-ideal si Carl, ideal samahan, baka natuluyan mo na yung mister mo. Sana this will be the last time na makikipaglandian at makikipagtsurbahan ka sa iba. Anong lasa? Nang mas bata. Huy! Kawa! Maayos ka. Sana wag na kasi ang unfair mo sa mister mo. Ito, lagi natin tong sinasabi. Always put yourself sa kung ano yung pwedeng maramdaman ng taong pwedeng masaktan sa pagiging selfish mo. Una, may masasaktan ka asawa mo. Pangalawa, yung mga anak mo. 'Di ba? Na parang ano yung mararamdaman nila? Ikaw, sabi mo kanina basta ako masaya ako. Okay, fine. Nandun naman tayo At the end of the day, our happiness should be our number 1 priority. Pero ang selfish, no? Buti na lang talaga minor de edad. Buti tinigilan mo kundi kulong ka talaga.
O, huli, pero kulong. Actually, no, PM siya ng PM sa akin. Tinatanong niya ako. Nung una ha, base sa backtrack ko, sa chat niya sa akin, mga ka-winner. Nung una, tinatanong niya ako na, ano bang edad yung pwede na silang magsama? Ano bang edad yung pwede na hindi siya makasuhan pag sinamahan niya na itong batang ito? Sabi ko, 17 lang yan. Oo, wala akong alam sa legal na batas, pero ang alam natin, di ba, usually 18 pataas o baka 21 pataas. Basta kahit sa ang anggulo tingnan, pwede kang makasuhan. Number 1, may asawa kang tao. Di ba? May asawa kang tao, ang daming pwedeng ikaso sa'yo. Now, for the exact case, oo, DJ po ako. Sabi ko nga sa kanya, try mong magtanong sa PAO, oo, sa Public Attorney's Office. Tanong mo ano yung mga kasong pwedeng ipataw sa'yo sa mga kigagagawan mo. 'Di ba? Kanina nga sabi mo kanina, 17 years old na siya pero mature siya mag-isip. Yung tipong mas mature pa siya sa akin, natumbok mo. Totoo. Tumbok na tumbok mo. 'Di ba? So, number 2, feeling ko lang baka naman, hindi naman talaga pagmamahal yung nararamdaman mo para kay Carl. Baka L lang. Or kaya naawa ka lang. Kasi sa dulo ng letter mo, sabi mo, yung tawag dun. Diba yung magulang niya, hindi siya tinatrato. So ikaw yung kanyang naging sandalan, ikaw yung kanyang naging hingahan. Yun. Basta, bottom line, congratulations. Diba, tinigil mo na. And paalala na lang po, na next time, tigilan mo na yung pakikipag-chat kung kani-kanino. Oo, naglilibang ka lang. Pero sa paglilibang mo, masyado kang marupok. Diba, may magparamdam lang sa'yo ng sandaling kakiligan, papatulan mo na. So kung alam mo na marupok ka, eto ikaw ay may asawa na. Ikaw ay may anak na. Kung alam mo na marupok ka, huwag ka nang makikipag-chat kung kani-kanino kung ayaw mo na magkasala. Okay? Kung mahina ka sa tukso, ikaw na mismo ang lumayo. Kasi hindi pwede yung sasabihin mo na natukso lang ako, nagmahal lang naman ako . 'Di ba? Stop it. Okay? Tigilan mo yan. Tama na yung kahibangan na yan. Ngayon kung may problema ka sa asawa mo, huwag mong hinahanap din sa iba. Number 1, try to solve muna yung problema mo sa asawa mo. Kung hindi na siya nagpapakilig, try mong kausapin si asawa. Uy, pakiligin mo naman ako. Sa ihi na lang ako kinikilig . Diba? Or kaya, baka naman yung asawa mo, parang the-remote, kailangang pagalawin yung remote, kailangan mong pindutin yung remote. Ibig sabihin, ikaw yung gumawa ng actions para gumawa rin ng actions si Mister in return para pakiligin ka. Ganun lang yun, di ba? Kapag yung asawa natin may pagkukulang, pwede po tayo ang magpuno noon. Okay? Pwedeng tayo yung para mag-activate yung isang bagay na gusto nating i-activate, tayo yung maging baterya nung bagay na yun. So, ganun lang din sa relasyon. Okay? So, yun lang. Congratulations. Huwag ka nang uulit. Gigil mo ako. Bata pa yung hay!